Magandang buhay mga mag-aaral sa ikatlong baitang. Kumustang muli? Ako'y nagagalak na kayo'y kasama ko sa panibagong pag-aaral at pagtuklas sa ating Filipino 3. Samahan ako ang inyong guro, Teacher Mercy, at inaasahan ko na kayo'y magiging aktibong muli sa ating aralin sa araw na ito. Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang nilalaman ng Module 9. Pagsulat ng talata ng may wastong baybay, bantas, at gamit ng malaki at maliit na letra upang maipahayag ang ideya, damdamin, o reaksyon sa isang paksa o issue. Bago tayo magsimula sa panibagong aralin, bibigyan ko muna kayo ng pagsubok. Basahin at unawaing mabuti ang mga tanong sa bawat bilang. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Una, ito ay binubuo ng magkakaugnay na mga pangungusap tungkol sa isang paksa. A. Pangungusap, B. Parirala, C. Talata. Pangalawa, alin sa mga sumusunod na pamagat ng talata ang nakasulat ng wasto? Pangatlo, ginagamitan ng malaking letra ang mga sumusunod sa pagsulat ng talata maliban sa isa. A. Unang letra ng karaniwang salita. B. Unang letra ng tanging ngalan ng tao, hayop, lugar, at iba pa. C. Unang letra ng unang salita sa pangungusap. Pang-apat, sa pagsulat ng talata na may pangungusap na pasalaysay, ang bantas na ginagamit sa hulihan ay ang A. Kuwit, B. Tandang padamdam, C. Tuldok. Pang-lima, panalangin ng bawat na matapos na ang pandemyang COVID-19 at makaahon sa kahirapan. Alin ang tamang baybay ng salitang angkop sa pangungusap upang maisulat ng wasto sa talata? A. Filipino, B. Filipino, C. Pilipino. Okay, maghusay mga bata. Para sa ating balik-aral, makinig at babasahin ko ang talambuhay nina Dr. Jose Rizal at Andres Bonifacio. Paghambingin ang kwento ng buhay ng dalawang bayani sa pamamagitan ng Venn diagram. Isulat sa unang bilog ang mga katangian ni Dr. Jose Rizal at sa ikalawa naman ang kay Andres Bonifacio. Sa nagtatagpong bahagi ng bilog, isulat ang mga magkatulad na katangian ng dalawang bayani. Iguhit at isulat ang inyong mga kasagutan sa sagutang papel. Talambuhay ni Dr. Jose Rizal. Si Jose Rizal ay isinilang sa Calamba, Laguna noong Hunyo 19, 1861. Ang kanyang mga magulang ay sina Francisco Mercado at Teodora Alonso. Nag-aral siya ng medisina at nagtapos ng pag-aaral na may mataas na karangalan. Nag-aral din siya sa ibang bansa. Noong panahon ng himagsikan ng mga Pilipino at Kastila, lumaban siya sa pamamagitan ng panulat. Isinulat niya ang dalawang nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo na naglalahad ng mga pang-aabuso ng mga Kastila. Ginamit niya ang kanyang talino
upang makipaglaban sa mga Kastila sa mapayapang paraan. Noong Hulyo 6, 1892, si Jose Rizal ay nakulong sa Fort Santiago at ipinatapon sa dapitan noong Hulyo 14, 1892. Noong Disyembre 30, 1896, binaril si Jose P. Rizal sa Bagong Bayan na ngayon ay Luneta. Talambuhay ni Andres Bonifacio. Ipinanganak si Andres Bonifacio sa Tondo, Maynila noong Nobyembre 30, 1863. Ang kanyang mga magulang ay si Santiago Bonifacio at Catalina de Castro. Lumaki siya sa mahirap na pamilya. Maagang naulila sina Andres kaya siya ang nagtrabaho upang buhayin ang kanyang mga kapatid. Gumagawa sila at naglalako ng mga tungkod na kawayan at papel na pamaypay sa mga lansangan upang kumita ng pera. Hindi nakatapos ng pag-aaral si Andres. Noong himagsikan ng mga Pilipino at Kastila, itinatag ni Andres Bonifacio ang katipunan upang maipagtanggol ang kalayaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagkikipaglaban. Ipinakita ni Andres ang kanyang tapang sa pakikipagdigmaan sa mga Kastila gamit ang sandata. Noong Mayo 10, 1897, si Andres Bonifacio ay binaril sa Mount Buntis, Maragondon, Cavite. Paalala mga bata, kayo ay gagamit ng Venn diagram upang maipakita ang paghahambing ukol sa kwento ng talambuhay ni Dr. Jose Rizal at ni Andres Bonifacio. Bibigyan ko kayo ng sapat na oras upang masagutan ang gawain. Maraming salamat mga mag-aaral kong grade 3. Sa pagkakataong ito, pakinggan at unawain ang focus na tanong sa module na ito. Una, ikaw ba ay may kapatid? Paano mo ipinakikita ang iyong pagmamahal para sa kanya? Ikalawa, paano ang pagsulat ng talata ng may wastong baybay, bantas, at gamit ang malaki at maliit na letra upang maipahayag ang ideya, damdamin, o reaksyon sa isang paksa o issue. Pakinggan ang aking babasahing talata at mamaya bibigyan ko kayo ng pagkakataon para basahin din ito ng malakas. Ang akin ay iyurin. Orihinal na kata ni Camille F. Analupa. Sina Louie at JB ay magkapatid. Mahilig silang maglaro at kumain, ngunit palagi silang nag-aaway. Palagi silang nag-aagawan sa laruan. Pinapayuhan ni na Mang Mel at Aling Vicky si Louie na pagbigyan ang kanyang nakababatang kapatid. Kahit sa pagkain ay nag-aagawan rin sila. Pinagbigyan muli ni Louie ang nakababatang kapatid. Nakita ng nanay ang ginawa ni Louie. Niyakap niya ito at sinabihan na maganda ang kanyang ginawa bilang kuya sa kanyang kapatid. Naunawaan na ni Louie ang halaga ng pagbibigay at pagmamahal sa kapatid. Ano nga ba ang dapat isaalang-alang sa pagsulat ng talata? Ano nga ba ang talata? Nais kong pakinggan ninyo ang aking sasabihin. Alam nyo ba na ang pagbibigay ng sariling reaksyon sa isang paksa o issue ay batay sa inyong sariling pananaw o paniniwala? Ito ay maaaring mula sa inyong ideya, nararamdaman, at karanasan. Ito rin ay maaaring ipahayag sa pamamagitan ng pagsulat ng talata. Ang talata ay binubuo ng magkakaugnay na mga pangungusap tungkol sa isang paksa.
Binubuo ito ng isang paksang pangungusap at mga kaugnay na pangungusap na may mga suportang detalye. Sa pagsulat ng isang talata, kailangan ng kaalaman sa wastong baybay, bantas, at gamit ng malaki at maliit na letra. Ano nga ba ang dapat nating tandaan? Narito ang mga wastong paraan sa pagsulat ng talata. Una, nakapasok ng bahagya ang unang pangungusap at nagsisimula sa malaking letra. Pangalawa, sa pasulat na pagbaybay, kung anong bigkas ay siyang sulat at kung ano ang sulat ay siyang basa. Pangatlo, gumamit ng bantas sa hulihan ng bawat pangungusap. Ano-ano nga ba ang mga bantas na ating ginagamit? Una, tuldok o period. Ito ay ginagamit sa mga pangungusap na pasalaysay, pautos o pakiusap at mga salitang dinaglat. Pangalawa, tandang pananong o question mark. Ginagamit naman ito para sa mga pangungusap na nagtatanong. Pangatlo, andang padamdam o exclamation point. Ito naman ay ginagamit sa mga pangungusap na nagpapahayag ng matinding damdamin. Halimbawa, pagkagulat, pagkasaya, pagkalungkot. Pang-apat, quit o comma. Tanda ng pahinga o paghihiwalay ng mga salita na magkakasunod o nasa serye. Pang-apat, gumagamit ng malaking letra sa pamagat, simula ng isang pangungusap o talata, pantanging ngalan ng tao, bagay, hayop, pook o pangyayari, at ngalan ng araw at buwan. Dito na pumapasok yung tinatawag natin na proper case o proper noun. At panglima, gumamit ng maliit na letra sa karaniwang ngalan ng tao, bagay, hayop, pook o pangyayari at mga karaniwang salita. Ating sagutan ang mga katanungan sa suriin. Basahin at unawaing mabuti ang bawat katanungan. Isulat ang kasagutan sa sagutang papel. Mahusay mga bata, ipagpatuloy natin sa pagyamanin gawain 1. Isulat muli ng wasto at may tamang bantas ang mga pangungusap upang mabuo ang talata. Puna ng mga patlang ng iyong sariling ideya upang maipahayag ang diwa sa paksang tinatalakay. Muli, gumamit ng malinis na papel at doon isulat ang iyong sagot. Palakpakan nga ang mga sarili. Good job, grade 3! Muli, nais kong inyong isaisip ang aking sasabihin at tandaan. Isang paraan upang maipahayag ng malinaw ang sariling ideya, damdamin, o reaksyon sa isang paksa o issue ay sa pamamagitan ng pagsulat ng talata. Dapat tiyakin na sa pagbuo ng talata, ang mga pangungusap ay kailangang magkakaugnay sa isa't isa. Upang maging wasto ang paraan sa pagsulat ng talata, dapat isaalang-alang ang mga sumusunod. Nakapasok ng bahagya or naka-indent ang unang pangungusap at syempre nagsisimula sa malaking letra. May wastong baybay ang mga salita,
paggamit ng angkop na bantas, at kaalaman sa paggamit ng malaki at maliit na letra. At upang mahasa ang inyong kasanayan sa pagsulat ng talata, ipagpatuloy natin sa isagawa. Pag-aralan ng larawan. Ibigay ang iyong reaksyon sa pamamagitan ng pagsulat ng talatang may 3 hanggang 5 pangungusap. Gawin ito sa inyong kwaderno. Paalala mga anak na sundin ang aking ibinigay na tandaan or isa-isip kanina. Wow! Amazing! Good job mga anak! Virtual clap muli sa inyong lahat. At dito na nagtatapos ang ating discussion sa araw na ito. At nais kong ibilin na bisitahin ang inyong Google Classroom para sagutan ang tayahin at karagdagang gawain mamayang asynchronous time. Maraming salamat sa inyong masaya at aktibong partisipasyon sa ating klase sa araw na ito. Magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo. Hanggang sa muli, paalam!